Naway ulan, butan. Naway umusbong din naman mula sa lupang taniman ang manlubos ng kanan. Magsitayo po ang lahat.
Bago natin simulan ang banal na misa, batiin ko muna yung mga katabi at mga kasama ng magandang umaga and good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Magalak tayo at magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa ikasyam na araw ng ating Misa Digalio, at ngayon ay ika-4 na linggo na rin sa panahon ng Adbyento, tayo ay nagkakatipon at ipinapahayag sa ating Ebanghelyo ngayon ang pagpapahayag sa mahal na Birhen ng Anghel Gabriel na siya ay biniyayaan ng Diyos. Sa misang ito, patuloy tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay na patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ipanalangin natin sa misang ito ang intensyon ng bansang Israel at ng Palestina at ang iba pang bansang hindi nagkakaunawaan. Hilingin natin para sa kanila ang kapayapaan. Gayon din para sa mga miyembro ng balikhandog ng ating parokya, patuloy nawa kayong biyayaan at pagpalain ng Diyos sa mga magsasaka sa pasimula ng kanilang bagong gawain sa bukid. Gabayan sila at biyayaan ng Diyos. Sa mga senior citizen, ang malakas na pangangatawan at ang mabuting kalusugan para sa kanila. At para sa lahat ng mga may sakit na nasa tahanan na lamang at nasa ospital, hilingin natin ang kagalingan para sa kanila. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Yun ang kahiling ni David na magtayo ng gusali o templo para sa Panginoon. Subalit, pinili ng Panginoon na itayo ang kaharian ni David at sa kanyang magmumula ang Mesiyas, ang maghahari at tutubos sa Israel. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro. Ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sinabi mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat ng mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako, Panginoon, ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para po sa ating salmo, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasanggitin. Ulitin po natin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasanggitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwid-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasanggitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabihin mo, poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David, mong hirang, at ito iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y lagi maghahari
Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Patuloy po natin pakinggan ang dalawang pagbasa. Ang planong pagliligtas ng Panginoon na nakakubli sa mahabang panahon ay naihayag sa pagdating ni Jesucristo. Ito ay ibinunyag hindi lamang sa hinirang na bayan, kundi pati na rin sa mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinararangal ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Jesucristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan ko si Mr. and Mrs. Rizaldo Upol and family para sa pagsasindi ng ika-4 na kandida ng Adviento. Mga kapatid, binika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala ukol sa inyong buhay, sa inyong kakainin at sa inyong susuotin. Kayo ay higit na mahalaga sa mata ng Diyos. Sa linggong ito at sa ating ika-9 na simbang gabi, hilingin natin ang panalangin ng mahal na Birhen Maria upang magkaroon tayo ng kanyang pag-asa sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria.
Siya'y nakadakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang pangulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito gayong apoy dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapapangyari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Salamat po sa Diyos sa presence ng bawat isa. At ngayon ay nasa ika-9 na araw na tayo ng ating simbang gabi, Misa de Gallo, Misa de Aguinaldo. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. At pinaghahandaan na rin po natin ang kapistahan ng ating mahal na patron, Apo San Juan Evangelista, na tuwing 6 p.m. nag-start po noong December 18 hanggang December 26 yung kanyang novena. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na patron, Apo San Juan Evangelista. Parang ang bilis po ng araw, sinimulan lang natin yung simbang gabi. Ngayon, nasa dulong araw na tayo ng simbang gabi. Sino po yung mga nakabuo ng simbang gabi, yung 9 na simbang gabi? Tingnan nga natin. Show of hands na po. O, ayan. Congratulations po sa inyo. Palakpakan po natin sila. Pero ang tanong, sino po ang naligo ngayon bago magsimba? Sige, amuyin niyo po yung katabi ninyo. Kumukha naligo yan. No? Sabi ko po, nung unang araw ng simbang gabi, ako po yung nagmisa at ngayong huling araw, sabi ko, sana ang magiging dulo ng ating nobena ng simbang gabi ay hindi yung ika-9 na araw. Ang dulo sana nito ay yung maging mabuting tao tayo. Amen. 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 Sabihin mo nga sa sarili mo, mabuting tao ako. Sige. Pag hindi ka talaga mabuting tao, mahirap sabihin sa sarili, di ba? Ito po yung magandang regalo natin sa Diyos
sa pagpasok natin ng Pasko na ang bawat isa sa atin ay mayroong daladalang regalo, yung pagiging mabuting tao natin. Matapos kayo magsimba ng 9 na simbang gabi, yung iba 8 lang, yung iba yung 7, yung iba nung una at ngayon lang, sana ang dulo nito ay maging mabuting tao tayo. Matapos kayong makinig ng salita ng Diyos, tumanggap ng Eucharistia, tanggapin ang blessing ng misa, sana maging mabuting tao tayo. At ito na nga po yung huling araw ng ating simbang gabi. Kung bukas, pupunta pa kayo, bahala na po kayo sa sarili ninyo. No? Huling araw na ito. So bukas, we enter into Christmas season. Sa ating pong napakinggang ebanghelyo, this is the Annunciation. Yung pagpapahayag ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos. Mary is full of grace. Si Maria ay puno ng biyaya ng Diyos. Kaya palakpakan din natin ang mahal na Birhen. At napakaganda na sinabi sa dulo ng ebanghelyo natin ngayon, sapagkat walang hindi mapapangyari ang Diyos. God can do everything. At si Maria ay larawan ng lahat ng nagawa ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos sa Kanya. At alam naman natin that Mary is nobody. Pero dahil sa kinalugdan siya ng Diyos, nagtiwala siya sa Diyos, and now Mary is somebody. Sa ating pong pagninilay, gusto ko pong tingnan natin yung si Maria bilang puno ng biyaya ng Diyos. Bago po magpatuloy si Father, i-recognize lang po ni Father yung mga nakikinig sa radyo natin Gimba. So, pagpalain po kayo ng Diyos. Mary is full of grace. Kaya sa araw na ito, gusto kong tandaan ninyo yung 3 B. 3 B. Hindi po ito 3 BB. Ha? Yung 3 B. No? Una ay biyaya. Biyaya. Sabihin nyo nga po sa katabing ninyo ngayon, biyaya ka ng Diyos sa akin. Sa mga mag-asawa, ha, dapat nasasabi pa rin ninyo na biyaya ka ng Diyos sa akin. Baka ang sinasabi mo na sa asawa mo, pabigat ka ng Diyos sa akin. No? So yung mga may asawa, sabihin nyo sa katabi mo, asawa mo, biyaya ka ng Diyos sa akin, maski ganyan ka, maski bumibigat ka na. No? Yan. Biyaya. Nandito po kayo ngayon, nakapagsimba kayo, ay malaking biyaya ng Diyos. Nagising ka, nakapagsalita ka pa, nakakagalaw ka pa, ay malaking biyaya ng Diyos. Malaki ang biyaya ng Diyos at hindi mauubos ang biyaya ng Diyos para sa atin. Kung ano ka ngayon, yan ay biyaya ng Diyos. I remember po, kahapon, ang gospel natin ay si Juan bilang biyaya mula sa Diyos. Diba? Amen. Sabi nga ni Father Carlo, lahat daw tayo, ang pangalan natin ay Juan. Kasi bawat pangalan po merong kahulugan. Diba? Tingnan nga po natin, tatanungin po ni Father, sino po yung may mga pangalan na letter M, nagsisimula sa letter M? Taas po ang kamay, M. M, taas ang kamay. O, yan. Okay. Lahat daw po na may mga pangalan na M, may kahulugan kasi ito, sila daw po yung masusungit. Sila daw po yung matapobre. No?
Sino po yung may pangalan na letter S? S. Taas po yung kamay. Taas. S. Letter S. Oh, yan ang po yung mga sumpungin. No? Yung mga pasaway, matitigas ang ulo. Okay. Sino naman po yung sa pangalan ninyo may letter A? Mas hindi sa S o M. Sino may letter A sa pangalan? Letter A. Oh, letter A. Oh, yan. Yan naman daw yung mga madadamdamin. No? Yan naman po yung mga hindi faithful. Ayan. Oh, di ba? Sino po yung may letter J, yung pangalan? Letter J. 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 O, ayan. Lahat po ng may letter J, yan daw yung mababait. Yan yung mapagmahal. Yan yung maunawain. Yan yung maaasahan mo. Yan yung magaganda at gwapo. Ano pong pangalan ko? Josix. Ay, may J. May J. Biyaya. So, sa buhay po natin, sana yung pagiging biyaya natin ay naipapakita po natin ito. Biyaya tayo ng Diyos. Pinuprotektahan niya tayo anuman ang mangyari. Kaya, huwag sana nating hahayaan na masasayang ang biyaya ng Diyos katulad ng mahal na Birhen. Ingatan ninyo ang biyaya ng Diyos dahil napakahalaga ng mga bagay na ipinagkakaloob niya sa atin. Ikalawa, kung biyaya, ikaw ay biniyayaan. Biniyayaan. Naalala po ninyo, salamat po doon sa mga nagbigay ng timba. No? Kasi timba na kung saan nakalagay po doon yung mga biyaya. Yung biyaya na iyon, bibiyayaan po ninyo yung ibang tao. Kaya salamat po sa inyo, sinimulan na po natin kahapon na ipamigay ito. Tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng abot-abot na biyaya. Maski kung minsan hindi tayo deserve, hindi ka karapat-dapat, binibigyan ka pa rin ng biyaya ng Diyos. Natatangi ang biyaya ng Diyos kasi kung minsan, maski hindi mo hingi ng biyaya ng Diyos, ipinagkakaloob niya ito sa atin. At kung sasabihin mo sa akin, Father, hindi ko nakikita ang biyaya ng Diyos, buksan mo ang mata mo. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa paligid natin. Kaya mahalaga na bago sumapit ang araw ng Pasko, makilala mo, makita mo sa buhay mo, sa pagkilos mo araw-araw, na ikaw ay biniyayaan ng Diyos. Hindi lang ngayon, pero sa maraming pagkakataon sa buhay mo, ikaw ay biniyayaan ng Diyos. At yung ikatlong B ay maging biyaya. Maging biyaya. Sabihin mo nga sa katabi mo, let us be a blessing. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, let us be a blessing. Maging biyaya tayo. Kaya nga po, kung ikukunin ko uli ito sa timba, pamaskong handog ng ating parokya sa mga nangangailangan, kayo ay naging blessing sa ibang tao. Dahil hindi nila alam na kayo ang nagbigay nito, pero alam ng Diyos na ikaw ang nagkaloob. Kaya, let us be a blessing to one another. Sana hindi tayo problema, kundi solusyon. Hindi tayo kasalanan, kundi kapatawaran. Hindi tayo galit, kundi sana tayo ay pagmamahal. Let us be a blessing to one another. Di ba, kapag tayo o sa buhay natin ay may magandang nangyayari,
o meron kang ginawang maganda sa kapwa mo, sana ang sabihin natin ay, blessing ka ng Diyos sa akin. Bigay ka ng Diyos sa akin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, bigay ka ng Diyos sa akin. Sige po. Sabihin mo, bigay ka ng Diyos sa akin, maski ganyan ka. Ikaw ay biyaya ng Diyos. Tayo pong lahat ay biyaya ng Diyos. Kaya sa araw na ito, pag-uwi po ninyo, sana makikita yung 3 B dito sa pulunan natin na ikaw ay biyaya, biniyayaan, at maging biyaya tayo sa isa't isa. Amen. Magstayo po ang lahat. Ngayon ay sama-sama natin ipapahayag ang ating buhay na pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, latang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, iligid, nanao sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristo ating manunubos. Sa bawat panalangin ang sama-sama natin itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Ulitin po natin. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birhen Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling naaayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birhen Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang mga nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw
sa kalulatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloy nating ipanalangin sa banal na misang ito ang lahat ng mga miyembro ng balik-handog ng ating parokya. Patuloy nawa kayong biyayaan at pagpalain ng Diyos ang mga magsasaka, ang mga senior citizen, ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa buwan na ito ay ating pinapanalangin. Ang mga may karamdaman, hilingin natin ang tunay na paghihilom na nagmumula sa Diyos. At para din sa lahat ng mga naririto ngayon, nawa ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang lahat ng biyaya at pangangailangan ninyo sa buhay at anumang suliranin, problema na inyong kakaharapin ay pag-aaning at tulungan kayo ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Ngayon, sa katahimikan, ibulong natin sa Diyos, sa mahal na Berhen at kay San Juan Evangelista na ating patron, ang pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang maging biyaya kami sa aming kapwa na maghahatid ng sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakalaan sa iyong dambana ay pabanalin nawa sa paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Pag-isahin natin ngayon ang ating mga panalangin at bilang isang sambayanan ng Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tinayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bago po magbigay ng kapayapaan, huling araw na po ito ng simbang gabi, gawin nating maayos. No? Kapag anak po ninyo at kaibigan ninyo yung katabi ninyo, yakapin naman po ninyo. Kung nanay ninyo, yakapin din po ninyo. Kung asawa po ninyo, ikis po ninyo na pero wag matagal, konti lang. Baka po mainggit kami. No? So ngayon, patiin po ng mabuti ang kapayapaan ng bawat isa. Magbatian tayo ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan po sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Aawitin po natin ang Kordero ng Diyos. Magsilahod po ang lahat. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayon na makikibahagi sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos nating pangumunyon, mangyari lamang po na mauuna pong pumila ang mga nasa harapan. At sa pagtanggap po ng hostya, ay ang kaliwang kamay ang siyang nasa ibabaw at ang kanang kamay ang nasa ilalim. Mangyari lamang po na huwag nandali sa kinaupuan at isubo po ito agad habang tayo ay nasa harap ng altar pagkatapos sumagot ng amin. Maraming salamat po.
Panalangin para sa bokasyon. Isiluhod po ang lahat. Ama namin makapangyarihan, isnubo mo ang iyong buktong na anak upang tubusin kami sa kasalanan at ipalaganap ang iyong paghahari sa lupa. Padalayin mo ang iyong biyaya sa aming mga puso upang maganap namin ang pangunahing bukasyon na maging banal at kalugod-lugod sa iyong paningin at maging saksi ng iyong walang maliw na pag-ibig. Musmong nawa sa aming simbahan ang mga bukasyon ng pagtatalaga at paglilingkod. Pagpalain mo itong aming parokya at ang aming diocese ng San Jose na mas marami pang kabataan na tutugod sa iyong tawa upang maglingkod bilang mga pari, relihiyoso at relihiyosa. Magpadala ka pa ng mga hinirang na mangunguna sa amin sa pagsamba sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maging bukas nawa ang kanilang puso sa iyong banal na tawa nang makasunod sila sa iyo na may pag-ibig at kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apo San Jose, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang mga paalala. Paalala po, muna tayo uuwi hanggat hindi natatapos ang final blessing ng paring nagmisa. Magkakaroon po tayo ng second collection. Salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay at pagpabahagi maging sa first collection man natin. Salamat po. Malaking tulong ito para sa ating diocese, sa ating parokya, at sa mga apostolate ng ating diocese. Ngayong ika-siyam na araw ng simbang gabi, huling simbang gabi na po, pinapasalamatan ni Father lahat ng mga nag-serve sa misa mula pa nung unang simbang gabi hanggang ngayon. Hindi na po sila iisa-isahin ni Father. Salamat po sa inyo. Basbasan kayo ng Diyos at palitan ng Diyos ang inyong kabutihan sa paglilingkod sa ating simbahan, sa ating parokya. Palakpakan po natin lahat ng mga nag-serve. Thank you po sa inyo. At siyempre po sa inyo rin na naging bahagi ng ating ika-siyam na simbang gabi mula pa nung una sa inyong pagsisimba. Salamat po. Palakpakan natin ang bawat isa. At siyempre po, pinapasalamatan din ni Father ang ating Hermana Mayor sa patuloy na pagtulong niya sa piyesta ng ating parokya na may temang ganap na pagtulad sa minamahal na alagad. So ang ating pong Hermana ay si Ginang Olivia A. Javier. Pinapasalamatan din po ni Father ang lahat ng mga balik-handog members. Salamat po sa inyong patuloy na pagbabalik-handog. Patuloy kayong biyayaan at pagpalain ng Diyos. Ang mga balik-handog, palakpakan din po natin sila. Salamat po sa isang taon. At ang schedule po natin sa araw po na ito, natapos na po natin yung 4 a.m. Misa de Gallo, ika-siyam na simbang gabi. Mamaya po, 7:30 a.m. Mass, 4th Sunday of Advent. 9 a.m. Mass, 4th Sunday of Advent. 4 p.m. Mass, 4th Sunday of Advent. So mamaya po, kung gusto nyo na rin magsimba, simbang gabi po ito, so required pa rin kayo magsimba ng Christmas Eve Mass. Magsisimula po ito ng 6 p.m. 7:15, yun din po yung ating novena, kaya po saluhan yung 6 p.m. At 7:15 po, panunuluyan 2023 ng mga youth. 8 p.m. Mass ng Christmas Eve.
at 10 p.m. Mass of the Christmas Eve. Yun po yung schedule natin. Para po sa araw ng kinabukasan, December 25, araw ng Pasko, ang ating pong misa, 6 a.m. Mass, 7:30 a.m. Mass, 9 a.m. Mass, 11 a.m. Binyag, wala na po tayong 4 p.m. at yung 6 p.m. Mass din ng Christmas Day, at yun po yung nobena rin natin sa mahal na patron natin, Apo San Juan Evangelista. At ang schedule po natin sa fiesta ng ating mahal na patron sa December 27, Wednesday po yun. 6 a.m. ang first Mass, 7:15 a.m. prosesyon ng mahal na patron, 9 a.m. ang presider po natin ay si Bishop Concelebrated Mass, 11 a.m. binyag at sambay ng Christmas party sa Olsco, at meron po tayong ikalawang prosesyon sa hapon, 5:15, magdala po ng kanya-kanyang kandila, mag-iipon po tayo dito sa simbahan para isara ang kapistahan ng ating mahal na patron sa pamamagitan ng isang prosesyon. So salamat po sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Panghuli po, kung napansin po ninyo sa Bible, sa Old Testament, yung mga tao, yung mga karakter ay walang apelyido. Wala pong binabanggit na mga apelyido. Tingnan po ninyo mabuti si Joseph, wala. Si Jacob, wala. Si Zacarias, wala. Si Elizabeth, hindi po binanggit ang kanilang apelyido. Si Hannah, si Manoah, hindi po binanggit ang kanilang apelyido. Wala po silang apelyido. Pero meron pong isa doon na merong apelyido sa karakter ng Bible. Kilala niyo po kung sino? Kilala niyo po? Si Mary. Si Mary. Ang apelyido po niya, Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Tandaan po ninyo, pag-uwi po ninyo, taglay ninyo sa inyong sarili yung 3 B. Tayo ay biyaya, biniyayaan, at maging biyaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyo po ninyo ang inyong mga ulot ng gabi ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Kayong nakibahagi sa mga misa di ganyong ito sa huling araw ng simbang gabi, nawa kayo ay pagpalain at ingatan ng Diyos ngayon at magpaso walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naganap na ang banal na misa, umayo kayo sa biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos.